pa. Tayong lahat ay tumayo tayo sa mamba bago tayo magsimula. Yung song niya. My sins for that.
precious love that gave me life. Mighty praise, He breathed the dead and rose to stand in my defense. So I come to tell you His Panginoon, ito yung aming kalakasan ng loob. Sa tuwing kami ay lalapit sa iyong presensya. Na lagi mong sinasabi sa amin, ako'y buhay. At pinapairan mo ang lahat ng luha sa amin. At sinasabi mo sa amin, ikaw ay Diyos na nagliligtas sa lahat ng aspeto sa aming mga buhay. At ikaw ay muling paririto para sa amin. Maraming salamat sa iyong banal na dugo. Ang dugong makalangit. Ang dugo na siyang aming katuwiran sa tuwing kami ay lalapit sa iyo. Na dahil sa iyong kahabagan, dahil sa iyong biyaya, ang aming buhay na walang kakabuluhan ay ginawa mo makabuluhan. Your mercy rewrites our story. Ikaw lamang ang Diyos na nakakagawa ng panibagong panimula sa aming buhay. Maraming salamat sa iyo, o aming Panginoon, na kung hindi dahil sa dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, wala kaming lakas ng loob na kami makalapit sa iyo, sapagkat kami punong-puno ng kahinaan. Kami punong-puno ng kasalanan. Subalit maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Sa iyong banal na dugo na siyang nag-aalis ng lahat ng aming mga kasalanan. At ngayon pinatawad mo ang lahat ng aming mga kasalanan. At kami mayroong lakas ng loob upang kami pumasok sa dakong kabalan-banalan at maghusisa sa iyong kaharian. Ngayon ay inihandog namin ang aming katawan sa iyo. Ang araw na ito na iyong ipinilaga
upang kami magkasama-sama na magkakapatid na magsintahan sa pagkakaisa. Ito'y katulad ng isang langis na tumataloy mula sa balbas ni Aaron hanggang sa kanyang damit, sa kanyang laylayan. Na dito pinararating mo ang pagpapala sa makatuwid bagay ang buhay na walang hanggan. Ganito namin ihandog ang aming katawan sa iyo. Isang hayang buhay, banal, kaaya-aya na siyang aming katampatang pagsamba sa iyo sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong kahabagan. Maraming salamat sa iyong biyaya na aming nararanasan araw-araw sa aming buhay. Ito ang iyong pag-ibig. It's never ending. It's always forgiving. Maraming salamat sa iyo. At ibabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat. Sapagkat sa pagsamba ngayong araw na ito ay nasapatan ang aming mga espiritu. At ang aming mga kaluluwa ay patuloy na nagpahayag ng iyong kagalakan. At ang aming pisikal na katawan ay patuloy na siyang nagbigay papuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, patuloy ka naming luluwalhatiin, patuloy ka naming pasasalamatan, patuloy ka naming tatakilain, sapagkat ikaw ang Diyos na napakabuting Diyos na umibig sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen and Amen. Purihin natin. Nasisiyahan, kami ay natutuwa every time na tayo ay nagkakaroon ng joint fellowship. Sapagkat sa pamamagitan nito at tayo ay nare-revive. Sa pamamagitan ng ganitong joint fellowship, tayo ay nagkakaroon ng palakasan sa isa't isa. Kaya every time na kami ay pupunta rito at magkakaroon tayo ng joint fellowship, makita lamang namin kayo na kayo masasaya, ay masaya na rin kami. Every time na kami pa rin dito, pinagmamasdan ko at kinukumusta ko ang mga taga-bumbong, sapagkat dito lang tayo nagkakakita-kita, taga-pinagatan, at natutuwa tayo at nagagalak tayo. At every time na ako ay pupunta rito, ako'y may nakikitang pagbabago. Sabihin niyo nga, pagbabago. Ngayong araw na ito, ano yung pagbabagong inyong nakita? May nakikita kayong pagbabago natural sa church, may nakita kayong pagbabago sa mga kapatiran, may nakita kayong pagbabago sa itsura. Ngayon, anong nakita ninyong pagbabago? Ang unang-una ko nakita ngayon na laging nakangiti ay si Rio. At napagmasdan ko si Rio. Wow! Marlinday ka na ni Rio. Biggest loser. Kailangan ni Marlene yung replay. Sabi ni Marlene, mag-jet-jet rin ako. Sabi ko naman, hindi mo na kaya. Sa banal na kasulatan, nakita ko rin si Art, siya ang pangunahan dito. Aga ni Art. Kaya lang sabi, nung nakaraang linggo, hindi ako naka-attend. Pero siya bumawit ang aga niya. Sa banal na kasulatan, ay mayroong 3 lalaki. At ang 3 lalaki ito ay si Mesak, Sadrak, at Abednego. At ang 3 lalaki ito ay tapat sa Panginoon. Si Mesak, si Sadrak, at si Abednego,
Kung tatawagin ko sino-sino yung Mesak, Sadrak at Abednego sa lugar na ito, para makita ninyo, patatayuin ko si Mesak, si Sadrak at si Abednego. Pwede ko bang patayuin si Carl? Si Mesak, si Erwin, si Sadrak. Oy, tumayo ka. Gagawin ko lang kayo para mawala ang ating, para ma-focus lang ang ating atensyon. At si Abednego, si Romney. Tatlong lalaking magigiting. Okay. At itong Mesak, Sadrak at Abednego, sila ay tapat sa Diyos. At sa kanilang pagiging tapat sa Diyos, tandaan ninyo, every time na kayo ay magtatapat sa Panginoon, it will put you into test. Itetest kayo. Kaya nang maunawa ng Pastor Boy ang kahalagahan ng tawag ng Diyos sa kanyang buhay, ay narinig niya ang Diyos sa kanyang puso at sinabi ng Diyos sa kanya, "Now, you have passed the test of being called. You have passed the test of being chosen." Tandaan ninyo, kayo ay tinawag ng Diyos. Sabihin ninyo lahat, ako'y tinawag ng Diyos. Ako'y pinili ng Diyos. At ang sabi ng Diyos sa kanya, na ito ay pwede rin sinasabi sa inyo ng Diyos, "I will use you mightily if you will remain faithful." At gagamitin ko ikaw ng mayroong buong kalakasan at ng may buong katatagan kung ikaw ay mananatiling tapat sa tawag na itinawag ko sa inyo. Kaya ang iyong pagiging tapat sa Panginoon, na ito'y kanina ko pa narinig sa pagtuturo ng susi, ito'y itetest. Laging may test sa buhay. Life is a test. Ang dahilan sa pagkatahin narito sa sanlibutan. And every time na tayo tinetest, ang layunin niya ay upang tayo ay manatiling malakas, matatag, at patuloy na labanan ng mga pangyayari sa ating buhay. Kaya si Mesak, si Sadrak at si Abednego ay inilagay sa test. Gaano siya magiging katapat? At ang test na ginawa ng Diyos sa kanila ay sa pamamagitan ng hari. At ang hari ay nagpatayo ng napakalaking rebulto. 60 cubic feet. Kung yung cubic na yun ay ilalagay natin pagpalagay na halimbawa ay ruler, feet, foot. 60 feet. At ang luwang ay 6 feet. Napakalaki. At pinatutunog niya ang flauto, ang salterio, lahat ng uri ng instrumento at nagsabi, "Kapag narinig ninyo ang tunog ng flauta, ng trumpet at ng lahat ng instrument, lahat kayo ay luluhod at kayo'y maglilingkod at kayo'y sasamba sa aking ginawang, sa aking Diyos at sa rebultong iyan." At ito'y pinatupad. At habang ito'y pinatutupad, si Sadrak, si Mesak at si Abednego ay hindi sinusunod ang utos ng hari. At sila ay isinumbong at may nagsumbong sa hari. At ang sabi ng mga magsusumbong, kaya minsan kapag ka nakikita na kayo ay naging tapat at kayo'y pinagpapala, ang dyablo ay nakaabang. Nais kayo ay ibagsak. At sila ay sinumbong sa hari. At sinabi sa hari, at ipinatawag ang tatlo, si Mesak, si Sadrak at si Abednego na sinasabi ng hari, "Sinasadya niyo ba
ang hindi pagtupad sa aking mga utos? Hindi niyo ba alam na kung sino mang hindi sumunod at hindi tumupad sa aking utos, ay ilalagay sa naglilihab na hurno, mga kapoy? Tingnan ko kung sinong Diyos ang makapagligtas sa inyo. At sumagot at ang Lord ang sasabi, "O hari, mabuhay ka. Hindi namin at wala kaming karapatan na kami ay makipaglaban sa iyo ng katwiranan. Subalit, O hari, ang Diyos namin pinaglilingkuran ay Diyos na siyang magliligtas sa amin sa hurno ng apoy na yan at magliligtas sa iyong kamay." At nang marinig ng hari ang katwiran ng tatlo, ang mukha ng hari ay namulat. Sa galit na galit ang hari sa tatlo. At ang ginawa ng hari, ang sabi, painitin ang hurno ng apoy ng 7 beses. At ito'y pinainit. At ang tatlo ay ginapos. At inihagis sa apoy sa hurno ng apoy na yun. Maaaring iyon ay apoy, maaaring yun ay kuweba, isang lugar na kung saan ay kulong at napakainit na lugar. At ang sabi sa banal na kasulatan, ang tatlo ay bumagsak sa apoy na nakagapos. At sa galit ng hari, tiningnan ng hari. At nang makita ng hari, siya'y nagulat. Di ba ang ating inilaglag ay 3 lamang? Bakit ang nakikita ko ay 4? At sila'y hindi nakagapos. At sila'y hindi nakatali. At sila'y lumalakad sa apoy. At ang pang-4 ay parang anak ng tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Nang oras na iyon ay nandun na ang Panginoong Hesus. At itong 3 Mesak, Sadrak at Abednego ito, nananatiling tapat sa Panginoon. Anumang pagsubok, anumang test na inilagay ng hari sa kanila, ay tinawag. At sinabi, Mesak, Sadrak at Abednego, pumarito kayo sa akin. At nang sila'y pinatawag, nakita ng hari na nibuhok ang kanilang damit ay hindi nasunog. At sila'y inamoy at walang amoy usok ang kanilang katawan. At ang sabi ng tatlo sa hari, "O hari, mabuhay ka. Ang Diyos namin pinaglilingkuran. Na sinabi namin sa iyo na kung kami man ay ihulog mo sa apoy na yan, kami ay hindi maglilingkod sa iyong Diyos, sapagkat ang aming Diyos ay makapagliligtas sa amin sa apoy na yan. At kung kami man ay hindi maligtas, at kung kami man ay mamatay at masunog, hindi pa rin kami maglilingkod sa Diyos na iyong ipinatayo." Kaya dalawa yung kanilang naging sinabi sa hari. Nang sabi roon, alam namin na ang Diyos ay magliligtas sa amin. Subalit, kung kami man ay hindi maligtas sa apoy na yan, mananatili kaming tapat sa Diyos na aming pinaglilingkuran. At si Sadrak, si Mesak at si Abednego ay naligtas sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. Purihin ang kaya ang bawat isa sa atin, katulad ng 3 lalaking ito, tayo ay tinetest. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ang pagkatapat natin sa Diyos ay laging tinetest. Kaya may pangyayari sa ating buhay, paano kapag nangyayari sa iyong buhay, ay hindi naaayon sa iyong nais? Paano kapag nangyayari sa iyong buhay ay kabaligtaran at kasalungan ng nais mo sa iyong buhay? Mananatili ka pa bang tapat?
Mananatili ka pa bang tapat sa Panginoon? Paano kapag ikaw ay nasa pagsubok? Marami sa atin ngayon ay marami tayong desire sa ating buhay. Marami tayong nais sa ating buhay. At sa desire at nais ng atin sa ating buhay, tayo dumadalangin. Tayo ay nagkakaloob, tayo nag-aandog, tayo nag-aasik ng binhi, tayo sumasampalatayan. Subalit may nangyayari sa ating buhay, hindi pa rin nangyayari ayon sa nais natin na mangyari sa ating buhay. Will you remain faithful? Sabihin mo nga sa iyo, will you remain faithful? Will you remain faithful? Alam niyo ba si Shadrach, si Meshach at si Abednego, ang sabi niya, kung kami man ay hindi iligtas ng aming Diyos sa iyong kamay, mananatili pa rin kami na hindi sasamba sa iyo. Sa iyo ipinatayo. Will you remain faithful? Kapag araw ng linggo, maraming pagkakataon na tayo tinetest. Tinetest tayo sa mga pangyayari sa ating buhay. Kung ikaw'y wala nang maisain, at araw ng linggo, will you remain faithful? Pag kayo walang pamasahe, papunta rito, Nelson, ang ating Margie, will you remain faithful? Kapag tayo humahayo sa mga may crusade, at kayo ay lagi namin inaanyayan, come! Dito tayo magkatuwa. Ito ang ating gawin sapagkat ito'y kalooban ng Panginoon. At kayo, may pangkaraniwan kayo naman dahil wala na kaming pera. Will you remain faithful? Sa mga nagtetest, sa mga nagbo-board, nakailang take na kayo? Kayo'y nagbibinhi, kayo'y naghahasik, kayo'y dumadalangin, kayo'y nagre-review, and the result ay hindi pa rin nangyayari ayon sa inyong naisin. Will you remain faithful? Sabihin mo sa iyong katabi, will you remain faithful? Will you remain faithful? Alam mo si Pablo, ang sabi niya, mayroong tinik sa laman na ang tinik na ito sa akin ay 3 beses ko nang idinadalangin. Subalit ito hindi dinirinig at hindi nangyayari sa akin. Nang tinik sa laman na ito ay mawala sa akin. At siya'y laging dumadalangin. At siya'y nanatiling faithful. At ang Diyos ay tumugon sa kanya na nagsasabi, may grace, ang aking biyaya, ang aking kahabagan ay sapat para sa iyo. Sapagkat kung saan ka mahina, ikaw ay nagiging malakas. At siya'y nanatiling faithful.
Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, maraming beses na inilalagay tayo sa test. At ang sabi roon sa Apokalipsis, chapter 2, mayroong 7 churches sa Apokalipsis sa pahayag. At doon sa 7 churches na iyon ay mayroong isang church, ang church sa Smyrna, na sinabihan ng Panginoon sa pamamagitan ni John. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna, isulat mo ang mga bagay nito ay sinasabi ng una at ng huli. Sino yung una at ang huli? The first and the last, the Alpha and Omega, na namatay at muling nabuhay. Walang iba ang ating Panginoon. Ang sabi doon sa 9, nalalaman ko ang iyong kapigatian at ang iyong kadukhaan. Datapwat ikaw ay mayaman. At ang pamumusang ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapigatian ng 10 araw. Magtapat ka. Sabihin mo sa iyong katabi, magtapat ka. Magtapat ka. Hanggang sa kamatayan. At bibigyan kita ng putong ng buhay. Purihin natin. Kaya mayroong level ang ating pananampalataya. Mayroon na kung saan ay, ang sabi sa banal na kasulatan, mayroong huli na nauna at mayroong una na nahuli. Subalit ang lahat ng iyan, ay pawang sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kaya ang ating pagsunod sa Panginoon, ang ating paglilingkod sa Panginoon, ito ay hindi katang-isip. Ang ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi nakaayon sa iyong emosyon, sa iyong damdamin. Hindi mo pwedeng maging pamantayan ang iyong damdamin at ang iyong emosyon sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang ating emosyon at ang ating damdamin ito ay hindi stable. Minsan, mamaya, kanina ikaw ay malungkot. Pagkatapos, nagiging masaya. May mga pagkakataon na ikaw ay napakalakas. May mga pagkakataon na ikaw ay napakasarap sa mamba. Sapagkat ang iyong espiritu ay naroon napakalakas. At ikaw, ang iyong espiritu ay nagnanais na makigalak sa kanyang malilikha. Subalit ang iyong kaluluwa ay di ganon. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. At ang lahat ng nasa loob ko ay magsisikuri sa kanyang dakilang pangalan. Kaya ang sabi riyan sa bagong lesson, Strategic Power Principle Part 7. Ikukot ko lang yung isa. Your faithfulness. Sabihin mo sa iyong katabi, your faithfulness makes you stronger than the strongest enemy you have. Your faithfulness makes you greater than the greatest enemy you have. Your faithfulness makes you bigger than the biggest enemy you have. Ang iyong pagkatapat sa Panginoon, ito ay magdadala sa iyo sa mas higit na kalakasan na mayroon ang iyong kaway. Ang iyong pagtatapat sa Panginoon, ito ay magpapadakila sa iyo
kaysa sa pinakadakilang kaaway na mayroon ka. At ang iyong faithfulness ay magbibigay sa iyo ng kalakasan, ng katatagan at magpapalaki sa iyo. Than the biggest na mayroong o anumang kalaki ang kaaway na mayroon ka. Kaya ang Pastor Boy, nang marinig namin, if you will remain faithful, I will use you mightily. Ganon kahalaga ang faithfulness. At maraming pagkakataon tayo ay hindi nagiging faithful. Maraming pagkakataon hindi kami nagiging faithful. Maraming pagkakataon kami ay bumabagsak. Maraming pagkakataon sa aming kalooban kami ay nangihina. Subalit katulad ng sinabi ni Paul, patuloy siyang nakikipagbaka. Maraming pagkakataon sa atin na ang bawat isa sa atin, tayo ay hindi nagiging tapat. Subalit salamat sa Diyos. Laging naririnig ko ang himig ng awit. Yung awit na yun ay parang lagi kong naririnig. That's the love of God. It's never ending. That's the love of God. Always forgiving. At minsan na kayo nagtatanong, Panginoon, kapag kami ay nasa sabak sa pagsisharean, ano ang aming isishare? At dumarating minsan pa sa akin yung awit na ngayon, na-awit na ngayon sa ating church. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Pwede ba natin awitin? Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, year of salvation, birthdays of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long.
nating naunawaan ang damdamin ng bawat isa sa atin o nagkakaunawaan tayo sa isa't isa. Tayo ay hindi yung taong perfect nang tayo ay masumpungan ng Panginoon. Tayo ay mga taong hindi matuwid nang tayo masumpungan ng Panginoon. Tayo punong-puno ng kasalanan. Tayo punong-puno ng kahinaan. Subalit lagi ninyong tatandaan, God is not looking for a golden or silver vessel. But God is looking for a willing and a yielded vessel. Ang Diyos ay hindi nag-aanap ng isang sisidlang ginto o yung yari sa perlas na lalagyan. Kung hindi ang hinahanap ng Diyos na lalagyan ay walang iba kundi yung nandun yung willingness, nandun yung yieldedness. Anong ibig sabihin? Ang Diyos ay hindi naghahanap ng tao na napakatuwid para niya magamit. Hindi siya naghahanap ng isang sisidlan, ibig sabihin tao o sisidlan, tayo ang sisidlan. Nayari sa ginto o silver. Subalit ang hinahanap niya ay yung tao na willing. Pag sinabing willing, yung bang handa kang paggamit, handa kang sumunod sa kabila ng ating kainan, sa kabila ng ating kakulangan. Kaya ng Diyos. He is the only God can make a new beginning. Sabihin mo sa iyong katabi, our God. He is the only God that can make a new beginning. Purihin ang Panginoon. Kaya itong pagiging faithful, hindi ibig sabihin ito ay gagawin natin o pipilitin natin ayon sa ating sariling lakas. Wala kang gagawin kung hindi willingness. Panginoon, nagkamali ako, gamitin mo. At ang aking mabasa, yung favorite ni Catherine Kuhlman. Sapagkat ang isang lalaki ng Diyos ay nagtanong, sabi niya, how can you preach? And how God can use you mightily? Paano nagagamit ng Diyos ikaw ng may buong kalakasan? Paano ka nakakapangalan? Samantalang ang buhay mo ay isang buhay na separated sa asawa. At ang isang lalaki nagsabi, paano ka nakakapangalan? Na ang iyong anak ay napasok sa drugs, namatay, o nagpakamatay, at nasabing homosexual. At ang sagot ng lalaki ito, Benny, it's the anointing. Benny, it's the anointing. At ang sabi naman ng isang babae, Benny, ang Diyos ay hindi naghahanap. God is not looking for a perfect, a golden, or a silver vessel. He is looking for a willing and a yielded vessel. Kaya nang marinig natin at maunawa natin, Panginoon, salamat, lahat kami ay kandidato upang kami ay magamit mo ng may buong kalakasan. Purihin ang Panginoon. Nang ibig sabihin, kahit pa tayo ay mayroong ganitong kainan, kandidato ka upang ikaw ay maging faithful sa tawag ng Diyos na itinawag sa iyo. And your faithfulness matters most.
ang iyong pagiging tapat sa Panginoon, ito ay napakahalaga para sa Kanya. Ito ay isa sa strategic power principle for the journey of 2024. Your faithfulness. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, Panginoon, narito, binigyan mo ako ng 2 talento. At ang talentong ito ay ang iyong ito ay aking pinangalakan. At narito, Panginoon, ay binabalik ko sa iyo. Pati ang tubo ng 2 talento. At ang sabi ng Panginoon sa lingkod na yan, ikaw na tapat at mabuting alipin. Nagtapat ka sa kakaunti, pamamahalain kita sa mas marami. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At ganoon din ang sinabi ng tumanggap ng 5 talento. Panginoon, narito, binigyan mo ng 5 talento. At ako'y mayo, at ako'y nangalakan. Narito, itumubo ng 5 talento at ngayon ibinabalik ko sa iyo. At muli siyang binagmasdan ng Panginoon, tinitigan sa mukha, eye to eye, at sinabi, mabuti at tapat na alipin. Good and faithful servant. Nagtapat ka sa kakaunti, pamamahalain kita sa mas marami. Come, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Purihin na. Kaya ang bawat isa sa atin ay kandidato. Bagamat tayo nakakaranas ng kahinaan, bagamat tayo nakakaranas ng pagbagsak, yung pagbagsak, hindi literal na nakikita ninyo na nagkakasala. Sa iyong kalooban, may pagkakataon, Panginoon, parang hindi ko kayang mag-uwi. Panginoon, parang hindi ko kayang sumambas sa iyo. Kaya napakasarap pagka tayo, kanginang umaga, sumasama pala, may pagkakataon ng pagdating mo rito, parang hindi ka makasayaw, hindi ka makapagtaas, at kapag natapos ang pagsamban at hindi na-break ang bagay niyo, something is wrong within you. Something is wrong within you. Sapagkat tanda ninyo ng ang Panginoong Hesus, nasa punto siya ng matinding pakikipagbaka. Humiwalay siya kasama ang 3 alagad na minamahal niya. At doon sa paghiwalay niya, siya lumanangin. At sa kanyang paglalangin, nagsabi sa banal na kasulatan, halos ang dugo ang pumapatak sa kanya na parang pawis. At siya bumalik sa kanyang mga alagad at nakita niya ng natutulog. At sinabi niya, hindi pa kayo makapagpupuyat na kasama ko sandali. Sapagkat ang iyong espiritu ay nagnanais, subalit ang inyong laman ay mahirap. Nang ibig sabihin, ang ating espiritu, ito yung nagnanais na sumamba sa Diyos. Ito nagnanais na makigalak sa kagalakan ng Panginoon. Subalit ang inyong kaluluwa, ang inyong mind, ang inyong emotion, at ang inyong will ay hindi mapasubot ng inyong spirit. Kaya unti-unti, aalisin tayo ng Diyos sa ganung pagkakataon. At kapag tayo sumasamba ng madadamon na, ang iyong espiritu at ang iyong kaluluwa ay nagkakaisa na. At habang ikay sumasamba na, unti-unti nakakaya mo nang itaas ang iyong kamay. Unti-unti nakakaya mo nang ihintayog ang iyong katawan. At hindi mo namamalayan, maya-maya ikay nakataas na ang kamay, ikay natutuwa. Sapagkat ang iyong katawan ay sumusunod at alipin na lamang ng iyong espiritu at ang iyong kaluluwa. Aking naunawaan na ang kahulugan ng sinasabi, whole, buo. Sabihin niyo lang, whole, buo. Na ang ibig sabihin, ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa, at iyong katawan ay nagkakaisa. Sa pagsamba, kapag ang iyong espiritu ay nakigalak na sa Diyos, at ang inyong kaluluwa ay sumunod na
Nang ibig sabihin, kapag ang inyong kaluluwa, ang inyong mind, ang inyong emotion, kayo'y masaya nang sumasambat, ang inyong katawan na ay nag-express, ang inyong katawan na ang nagsasagawa. Ibig sabihin, doon na nabuo at ikaw na ay nakasasamba sa Panginoon. Tutuluan tayo ng Panginoon. Aming naunawaan na kapag ikaw'y naging mananamba sa Diyos, ang Diyos ay nalulunod sa ganito. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, ang Diyos ay naghahanap at ngayon nga ng tunay na mananamba ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya papalitan ng Diyos ang desire ng iyong puso. Alisin ng Diyos ang desire na makamundo at makalangan. Papalitan niya ito ng desire ng Diyos. At dyan pa lang ikaw'y makasasamba sa Espiritu at sa bato. Yohanan, purihin niya. Ang dahilan, sapagkat alam natin, ang sabi ron sa awit, siya'y babalik para sa iyo. Binabasa ko ang Revelation. At doon sa Revelation, dito pinakita ng Diyos kung ano ang mangyayari sa sanlibutan. At sa banal na kasulatan ay may nagsasabi roon sa Pedro, na sabi roon, di niyo ba alam na ang sanlibutan ito ay mawawasak? At ang pagkawasak ng sanlibutan ito ay hindi katulad na nangyari noon sa pamamagitan ng tubig. Ang sanlibutan ito ay mawawasak sa pamamagitan ng apoy. Pupugnamin ito. At ang sabi ng Panginoon, paano ito mangyayari? At ngayon, aking nakakulawaan. Na ngayon, nakita ko habang ako ay nagbubulay, nakita ko iyo ngayon ay dinidesire ng mga superpower, ng mga president o leader ng bansa. Na sila ngayon ay patuloy na nagde-develop ng tinatawag na nuclear bomb. At ngayon, sa sanlibutan ang sabi ng isang ngayon ay meron ng 12 to 14,000 nuclear bomb. Ang US yata ay 12,000. At ang Russia ay meron 14,000 nuclear bomb. At ipinaliwanag niya ang mangyayari na sa isang bomba lang ng nuclear bomb, kapag tumama sa isang lugar, ang nuclear bomb nito ay mag-create ng pulang apoy. At doon sa 2 kilometers radius, na 4 kilometers radius, lahat ng may buhay na tamaan na naroon ay mapupugnaw sa tindi ng init. Bigla kang mawawala, matutunaw. At yung impact noon, within 14 kilometers radius and 28 in diameter kilometers. Gano'n yung tinatawag na 14 kilometers, lagi kong sinasabi sa inyo. Binangonan hanggang tikling, 15 kilometers. Ganon ang impact ng isang nuclear bomb. Na sa tindi ng impact niyan, lahat ng mataman within that radius and diameter, lahat ng building ay babagsak sa tindi. Isa lang yun. At yung malayo, makikita nila within o sa labas ng kilometers niya, sila ay magkakaroon ng
partially blind dahil sa tindi ng liwanag ng nuclear bomb. At dito ay halos natatakot ang mga expert. Na ang sabi nila, yung iba ay tuwang-tuwa kapag nakikinig nila yung nuclear. Pero hindi nila lang ang impact nito. At aking naunawaan ang sinasabi sa Revelation na yung isang salot ng ibuhos sa sanlibutan, 1/3 ng may buhay, lahat ay namatay. At ang sabi ng lalaking mga expert dito, paano kapag nagkaroon ng ganitong bigma? Sabi niya, 6 billion ang mamamatay. Sapagkat niyan, ang Russia ay laging nagbabanta ng nuclear war at magkakaroon ng sagot niya. At doon na ang mga sasagutan. At ang sabi niya, ano ang magiging katapusan? Mararanasan ang tinatawag na nuclear winter. Na dahil sa tindi ng pagsabog niyan, matatakpan ang sikat ng araw. Magkakaroon ng matinding pagyayelo sa buong sanlibutan. Nang sabi sa banal na kasulatan na ating laging naririnig, after or bago pa mangyari yan, second coming, ang bawat isa sa atin ay tatagitin ng Panginoon. Kaya napakahalagang tinatawag na faithful. I will use you mightily if you remain faithful. Kaya kung tayo man ay nakakaranas ng konting pagsubok, kung ang nangyayari sa ating buhay ay hindi ayon sa ating gusto, binibigyan tayo ng Panginoon ng isang unawa, ng isang pagkakataon at patuloy na pagkakataon, tayo maging tapat sa Panginoon. At kung tayo man ay hindi nagiging tapat sa Panginoon, wala tayong gagawin kung hindi tayo ay humingi ng tawad sapagkat ang pag-ibig ng Diyos always forgiving. Purihin ang Panginoon. Kaya dito sa before the second coming, tayo ay halos mapapadalangin, Panginoon, nais namin na kami ay masama, makabilang doon sa rapture na tinatawag, sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, napakapalad ng mga taong masasama sa rapture, hindi na nila mararanasan ang physical death in a twinkling of an eye. Gano'ng kabilis yung twinkling of an eye? Isang mata. Isang mata kayo. Ganyang kabilis babaguhin ng Diyos ang ating mga physical body. At ang physical body na ito na may kamatayan ay gagawin niyang isang glorified body na walang kamatayan. Kung paano ang katawan ng Panginoong Hesus nang siya'y mabuhay na maguli sa mga patay, ganon. At tayo ay tataas at sasalubog sa ating Panginoon. Ito ang pinakatakilang bagay na ating inaasam kung tayo man ay masasama-sama, kung tayo aabot sa rapture. Kaya Panginoon, salamat sa iyo na ang dalangin ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na kami ay manatiling tapat na naglilingkod sa iyo habang kami ay nabubuhay. Purihin ang Panginoon. Sapagkat lagi kong pinapaalala sa atin, He will put you into test ang iyong pagiging faithful. Sapagkat yung faithfulness na pang-araw-araw, yung pang-araw-araw natin ginagawa. Kapag Sunday, itetest ka. Ikaw ba ay patuloy na maglilingkod sa akin sa kabila ng iyong kakulangan ng Panginoon sa iyong buhay, mananatili ka pang tapat? Doon sa tinuro na Elaine, kapag ba ikaw ay tumanggap ng pagpapala at sa tinanggap mong pagpapala, nakita mo na mas malaki pa ang pangangailangan mo, will you remain faithful? Na ibibigay mo ba yung para sa Panginoon? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay.
itetest tayo ng Panginoon. At kung hindi natin kaya, dumalangin tayo. Panginoon, tulungan mo ako na ako ay maging tapat sa iyo sapagat nais ko ako'y maglingkod ng may buong katapatan sa iyo. At tulad ni Shadrach, Meshach at Abednego na sinabi niya, O Hari, kung kami man ay hindi maligtas sa apoy na yan, patuloy pa rin kami magiging tapat sa Diyos. Ma-develop sa atin ang ganong uri ng faithfulness. Panginoon, kahit ako ay labing-limang take na sa test ng board exam, ako pa rin ay mananatiling tapat sa iyo. Ano, Jane? Huwag kang magalungkot, Jane. Kami ng panguray. Ang panguray na natapos nung hindi ko masa sa NKS. Ako naman, nagnanais din. Panginoon, may 8 taon pa. 7 taon pa pala. 7 taon pa, Panginoon. Ang ating desire, ang ating kaluluwa, Panginoon, naku po, hindi ko kaya. Tayo dumadaing. Subalit tandaan ninyo, ang mga bagay ng isang libutan iyan ay hindi pwedeng magkumbas sa mga bagay na inihandad ng Diyos sa atin. Ang ibig sabihin, hindi yan ang ultimate na pamantayan. Bagamat design ng Diyos na ikay mataas. Kung hindi man yan papangyarihin, so be it. Sapagat sabi na yung Pablo, mayroon akong tinig sa laman na 3 beses kong itinangin, subalit hindi tinugod ng Panginoon. At ang sinabi sa akin, my grace is sufficient for you. Ang aking kahabagan, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo. Amen? When you remain faithful, tayo dumalangin. Panginoon, tulungan mo kami na kami ay manatiling tapat sa iyo habang kami ay nabubuhay. Purihin ang Panginoon. Kaya sa Subay minsan ay may mga kapatiran kaming nawawala at then may message namin, nakita ko si Kat. Nasa ba si Kat? Si Kat ay nakita ko isang linggo sa boarding house at ako'y humanga kay Kat. Sabi ko, Panginoon, salamat na may ganitong pag-uugali si Kat. Kaya niya lahat para sa kanyang mga anak. Nakabarkat ako si Gab isang araw. Yung anak niya. Nakatulong ko. Pansipag niya kinakatulong ko pag-linis, lahat. Habang siya ay natulong ko sa pag-linis, pag ako'y walang iniisip ko kung ano may pagawa ko. Wala yung tigil ng kakakwento. Hindi na po ubos ang kwento. At ang sabi sa akin, siya nga ba Kuya Pastor? Kuya Pastor siya nga po ba sabi sa akin ng ating Karen ko, ang inyong pera 10 million? 10 million? Sabi ko, wala naman. Ano nga ba? Hindi, ay 1 million. Wala pa rin. Wala ba? Abig sa akin ng ating Karen. Hindi, ang akin lang ay 1,000. 1,000 lang po. Magkakapera yata kami ng 10 million. Kaya sabi ko, Panginoon, salamat. Kaya ni Karen, ni Karen yung gano'n. At gano'n din si Grace. Kaya kami napapadalangin. At sa lahat ng iyan, tinetest tayo. Be faithful. Tayo manatiling tapat sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Purihin ang Panginoon.